makasipag tayo. Kaya wag niyo po muna natin intindihin yung ating pong mga katabi. Sige po tayo at tayo po yung manalangin bago po tayo magsimula sa ating pong Panginoon. Ayan, hallelujah. Purihin ka aming Diyos sa dakila sa lahat. Ikaw po ay tapat, ikaw po ay mabuti, Panginoon. Lord, sa araw po ito, dalangin po namin na patuloy po kaming samahan sa amin pong pagpupuri, sa amin pong samba, maging sa amin pong pakikinig, Panginoon. Lord, patuloy po pong maluwalhati sa araw po ito, sa buhay po namin, O Diyos. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng aming pong gawain, O Diyos. Lord, simula sa magpupuri, Panginoon, sa mag-lead na worship, maging Lord sa magsasalita, Panginoon. Patuloy po namin dalangin, Panginoon, na ikaw po, Diyos, ang siyang maitaas, Panginoon, sa amin pong lahat na gagawin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, dakila ka, tapat ka, Panginoon, sa aming pong buhay. Kaya naman, Lord, buhay karapat-dapat, Panginoon, na siya aming pong papurihin at awitan ko sa araw na ito. Sa iyo po ang pagdakila, sa iyo ang pagluwalhati, sa iyo ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Minsan pumago pala po ang natin ng Hallelujah. At sa akin po pag-awin, alam ko po ang bawat isa. Ako po'y nasa kanan po. Yung nasa kaliwa, narito po tayo lahat dahil niligtas po tayo ng Panginoon. Naging po ba? Amen. Kaya po sa akin pong pag-awin, no, nawa po yung aking katabag. Ito po yung Tagalog, no? At kung ating awin, tulong po sa aking Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Maraming po namin po purihan ang ating Panginoon. Ating Diyos. Salamat po sa pagkain, Panginoon. Salamat po ang ating salamat po po. Kaya Lord, pag-ibig po kami nasa ba at tulungan natin kayo, Panginoon. Salamat aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Minsan pa po, bigyan po natin ng isang malakas na malangkas.
tayo po ay sasamahang magbasa ng ating mga scripture reader na si Charlotte Carino. Ibukas po tayo sa Ephesians chapter 2, verse 8. Dahil sa biyaya ng Diyos na ligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa iyo. Para napatutunan sa Diyos. Patuloy po tayo maawit sa umaga nito. Hallelujah. Lord, we worship you. We glorify your name. Magnify you, Lord God. Hallelujah. Mga kapatid, yung umaga po ito, alam ko po, nararamdaman po natin yung init ng panahon. Ngunit naniniwala po ako na hindi po yan yung magiging hadlang upang hindi po natin maibalik yung nararapat na pagpupuli sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras po ito, patuloy po natin ituon yung ating po mga atensyon sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we worship you. We glorify your name.
Magpalabas sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagtulad, biyaya na ipatuloy na lahat. Katulad ng pagsilang ng
bawat bigati, tagumpay man ang inaroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ginahon. Pag-ibig mo'y nagsabi noon hanggang ngayon. Sa bawat binating tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ginahon. Pag-ibig mo'y nagsabi noon hanggang Gamit yung ating kapatid. Dakila ka. dakila. Sige po, pwede po ba natin sabihin sa Panginoon, dakila ka, Panginoon. Dakila. Dakila ka. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, and everybody says, Amen. Di ba makakapulog tayo? Saglit. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Sige po, settle muna yung iba dito. Good morning po. Ayan. Sino po ang pinagpawisan sa umagang ito? Grabe po ang presensya ng Panginoon. Namin po ba? So, sa umaga po ito po ay isang special. Special po na araw po para sa atin. It's because binisita po tayo ng isa po namin pastor. Sinulat ko nga dito, pastor, para hindi ko makalimutan. Sabi ko po dito, ito po pastor na ito, isa po malaking bahagi po sa buhay po namin. Hindi lang po sa akin, kundi buhay po ni Pastor Richard. Ito po ay, siya po ay may malaking ambag po sa buhay po namin. Hindi lamang po isang pastor, kundi po isa pong spiritual po na tatay po namin. Una, syempre sa akin, inom po namin din siya sa kasal. Siya po yung nagturo at suporta po sa amin from the beginning po ng church po natin. Way back 2013, 14, ito pong pastor na po ito ang sumusuporta po sa amin sa lahat ng bagay at sa lahat po ng kailangan po ng marami po kami natutunan, po kayo rin, kaya marami po kami natutunan at hindi lamang po kasi po sa paglilingkod, kundi po sa buhay pananampalataya po natin. Amen? So, isa po karangalan po para sa akin na makasama po sa gawain ng Panginoon. Wala pong iba, kundi po si Reverend Joel Sanoy. Palakpakan po natin. Panginoon po sa buhay po ng pastor. Isa pong pinagpalang araw ng pagsamba sa ating pong lahat. Alam niyo po,
nung pumasok pa lang kayo sa pintong yun, pinagpala na kayo ng Diyos. Dahil pag nagtitipon po tayo para sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang presensya po ng ating Panginoon ay narito ngayong umaga. Kung siya po ay narito, yung presensya niya, dala-dala niya po yung mga pagpapala. Sa kanina pa lang po nung nag-aawitan, naroon na po yung pagpapala ng Diyos na ibinigay po sa atin. Kaya sabi nga po, mapalad po tayo ngayong umaga. Na pinili natin na tayo narito po para sumamba sa Panginoon, kaysa na rin po sa McDo, kaysa na rin po sa SM. Ito po lugar na ito ay lugar kung saan naroon po ang presensya ng Diyos. Kaya muli po, magandang umaga po. May paksa po na ibinigay po sa akin. Actually, I love this topic noon pa. Ang topic po natin ngayon po ay living proofs that God amazing grace. The living proof of God's amazing grace. Amen. Ang buhay na patotoo, nakatunayan ng Diyos ay mayroong kahangahangang biyaya para po sa atin. Para po bigyan ng pundasyon at basihan ng ating pag-usap. Bagay binasa na po kanina. Let me read po. Ito po, this is what the Word of God says in Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. I am reading from the New International Version. For by grace we are saved through our faith, not from ourselves. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Binasa na po sa Tagalog, di ko na po tatanggapin. Marami po ay nagtataka tayo. Bakit ang isang matandang katulad po na mayroong pagtungkol ang siyang inanyayahan para magsalita ngayong umaga? Di lang simula po, I'm introducing myself as a living proof of the God's amazing grace. Alam niyo po, 35 years na po akong nagmi-minister. 20 years po, ito po ay ating pong ginamit ng Lord ako para magpastor po sa Faith in Christ Assembly of God. 20 solid years. Noong 2019, ako po ay bumaba bilang senior pastor ng church. Hindi po dahil may problema ako sa church. Hindi din dahil may problema ang church sa akin. It's because of what God told me. Step down, for your time is up as a senior pastor. So bumaba po ako bilang senior pastor. And of course, pag bumaba po ang senior pastor, pag bumaba po si Pastor Richard, buti po hindi naman ako namatay. Kaya nung mamatay po Pastor Richard, mayroong pumalit, may humalit. Yan po ay ang Pastor June Carino. Palamakan nga po rin na Panginoon. Nung ako po ay bumaba, ay meron pinili po ako para humalihi po sa akin. Siya po ay
na mentor, na train, na equip bilang lingkod ng Panginoon doon po sa loob ng church at ng inyong abang lingkod. Siya po ay bata pa, wala pong karanasan bilang magpastor ng church. Nung akin po siya inirekomenda sa aming distrito, sabi po ng mga opisyal, hindi pwede yan. Wala pa yan karanasan. Pero sabi ko, subukan natin. I'll boast for his integrity and capability. Marami yung nag-apply para malinis sa akin. Pero ganito po kasi, yung 20 years na vision and mission na itinayo ng church, kinakailangan po magpatuloy. Kung kukuha po ng bagong pastor, alam niyo naman po yun, di ba? Pag may bagong pastor, bagong simula. Mababago po yung direksyon, yung mission ng church. In short, siya po ay maging interim pastor for 6 months. Sabi ng district, subukan natin. So, nung bumaba po ako ay yun po ay ka-60th anniversary ng church. I stepped down na mabuting kalagayan ng church. Yung financial po ay very stable. Napaayos po namin yung church before I stepped down. Kaya maayos po yung transition na nangyari. Kaya nung siya po ay umakto bilang interim pastor, inabot po yan ng pandemic. Alam niyo po, anong pandemic ay mahirap po mag-awalin. Pero siya po ay doon po na po siya yung tinatawag na online worship. Nagsasamba sa Panginoon na nandun lang iilan sa loob ng church. Pero maramihan po ay nandun sa online na pakikinig at pagsamba sa Panginoon. Sa madaling salita po, yung kanyang 6 months na interim, ginawang 1 year. And after 1 year, siya po ay naging officially the new senior pastor of the church. At pinagpatuloy niya po yung direksyon at misyon na sinimulan po. At up to now, meron pong magandang nangyayari. At may maganda pang mangyayari. We are now expanding. We expanded the church. Hindi na po kasya sa loob. Kaya kung may pagkakataon po kayo, dumalaw po kayo doon sa aming church. At makita niyo po yung malaking pagbabago. So, nung bumaba po ako, ganito, it is just walk in the park. Wala na akong mananagutan, wala na akong gagawin, hindi na kasi po akong pastor. Kaya, pwede na po sabi nga ay relax na. Pero hindi po pala ganun. Sa paglilingkod po sa Panginoon, listen, wala akong requirement. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon, wala akong requirement. Wala niyo ko ilan taon. I am 85 years old na po. Kaya sabi ko nga, I am a leading group dahil nakakatayo po ako dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen! So, nung ako po'y bumaba bilang pastor, hindi po ako nagtulog, hindi ako namasyal, hindi nagpatuloy sa Panginoon. Yung pangungusap sa akin ng Panginoon, it was confirmed by a pastor, a very close friend na pastor. Sabi niya, Pas, huwag kang titigil sa pagministry. Yung pastor na hinalinhan ko, in 1 year, namatay.
Sabi niya, tanungin mo kung bakit. Tanungin niyo kung bakit. Kasi po yung pastor ay pagkatapos po ng gawain ng Panginoon, siya'y pupunta po sa mall. Kakain, mamamasyal, magpapasarap. Yun po kanyang trabaho. Hanggang dumating po yung ilang pagkakataon na siya po hindi lamang sa mall, pumupunta pa ng resort, namamasyal kung saan-saan. At for 6 months, yung po ang kanyang ginagawa. Walang ministry po. Attend lang. After 6 months po, nagsawa na po ng papapasyal. Ang ginawa niya po, siya na lang po ay hindi na umalis ng bahay. Yung room niya naging kanyang comfort zone. Wala siya pong ginawa kundi mahiga, matulog, magpahinga, kumain, walang exercise. Wala pa hong 1 year. He passed away. Kaya hindi mo po pwede po ikay tinawag sa paglilingkod sa Panginoon. Titigil ka na. So ako po ay ginawang advisory pastor ng Dating Christ Assembly of God. Hanggang ngayon po. Hindi po ako tumigil pag-English. Nagkaroon po ako ng tinatawag po na Saturday Prayer Group. Ako ay nagtuturo sa mga pulis online. At ako ang senior advisor ng ACCBI. Diyon, nag-member ka na ba ng talent? Member ka na. Sabi nga po ay malaking bagay po. So po ay umaabot sa mga barangay, sa mga school, sa mga government offices, sa PNP, sa jail. Alam niyo po yung Consolacion College, yung po ay nag-aral po sa Aksong yung presidente. Inopen niya po yung La Consolacion College para po magturo ng Word of God. Ako po yung nagtuturo po ngayon. And teaching doctrinal safeguard. At nagtuturo po ako sa isang Bible study. Ito yung bunga ng aking Saturday Prayer Group. Hindi po ako tumigil. Nagpatuloy po ako. Sa panahon, bagamat limited na po yung movement ko po, sa panahon na wala po akong schedule, alam niyo po, pwede ka palang mag-ministry kahit nasa loob ka ng bahay. And using the social media as a means to reach out people. Bago po ako nagpastor, ako po ay nagtrabaho sa bangko. Yung pong mga aking naging kasamahan, magkaroon po sila ng group chat. Nag-member po ako. At ito po ay sinimulan ko po unti-unti, nag-share po ako ng Word of God. Dito sa group chat namin po, ano po nakalagay, mga papasos po. Mga green pin. Pero unti-unti po, pinasok po ang Word of God. Pati po yung aking mga dating naging boss. Meron ako isang boss na talagang kaslita po. Ang pong bibig niya po, konyo. Siya yung pinapadala niyo po. Ang sabi niya po sa akin, start sending me. You cannot change my faith. I have my own. Huwag kang makialam. Pero nagpatuloy po ko nagpatuloy. Alam niyo, after 2 months, bumalik po sa akin nag-message, nag-chat. Sorry. Kailangan ko pala yung mga napadala mo. Humingi po ko siya nung paumanhin at pahintulog. Pwede ko bang i-share yung sineshare ko sa akin sa iba? Sabi ko, by all means. So, umabot po ako ng about 25 people daily through social media. Bagamat wala pa ako na-establish na cell group through online,
yung pong pinapadala kong gospel insight, nagkakaroon po sila ng refleksyon. So yun po yung inisip po. Nagpapatuloy po, pwede po pala po. Nagamitin natin po yung ating po mga Facebook, yung ating mga cellphone, para po tayo po ay mag-ministry, maabot sila. Huwag na lang po kayo magpadala po yung mga picture niyo po na dinitokin naman po eh. Padala niyo po yung gospel message. Maaaring sabihin na wala lang, may mangyayari po. Sabi nga po, ang salita ng Diyos hindi ho magbabalik ng walang bunga. Ako na po ay dulo. Ibig sabihin po, nagagawa ko po ito. Sa sarili ko hindi ko kaya. Nagagawa ko ito dahil po sa biyaya po ng Diyos. Through God's amazing grace. Nagagawa ko po ito na sa kabila ng ganitong edad, hindi na ako nagpapay. Patuloy po. At alam ko po, na sabi nga po, di siya po talaga mahirap. Limited na po talaga yung movement ko po. Meron po mga invitation sa mga malalayong lugar ay decline. Dahil alam ko po yung aking limitation. Alam ng Lord yung aking limitation. But still, I can be used. We can still be used by God sa pamamagitan po ng kanyang biyaya sa anumang paraan na pwede tayong magamit ng Panginoon. Kaya sabi ka, I am a living proof of God's amazing grace. Sa kabila po ng aking edad, kabila po ng aking pong mga depekto sa katawan, ay naroon pa rin po. Kaya hawon mo po sa bawat isa niyo. Kayo na mga malalakas. Ano ang ginagawa natin? Para sa Panginoon. God's amazing grace. Kaya nakakatayo po ako, nakakahaman po sa inyo. Nakakapunta pa rin po ako sa ibang lugar. Iba po, sa darating na linggo, ako po yung speaker doon po sa aming church, sa Faith in Christ. Yung pong anniversary po ng Cagayan sa speaking April 26. Kaya meron po pakinabang pa malaki eh. Minsan po may nagbiro sa akin, Star, amoy lupa ka na. Sabi ko, kaya madalas nga naglalagay ako ng pabango. Pero hindi, sabi ng Panginoon, hindi ako amoy lupa. Ako'y amoy langit. Amen. Hindi amoy lupa, amoy langit. Kaya, yung sinabi po ng Pastor Jude kanina, sabi po, let us not despise the small beginning. Sabi po sa Zechariah 4:10, don't despise the small beginning. Huwag mong amain yung mga maliit na pasimula. Just to recap, nagsimula po ang inyong church ng isang Bible study at feeding program. Nako po, yung pong aming katay-up, kami po nagsusupply doon sa kay Pastor Richard, Pastor June, nung Manapak. Doon kami nagsimula po sa Bible study. Hindi ko alam kung meron po, naalala ko yung sabi ko yung Pastor Richard, kung siya ko yung Manapak babies. Meron po ba ako nandito pa ron? Hindi siya kasi wala. Yung mga Manapak babies. At naging parang po ako noong mag-design ko ang Pastor Richard, Pastor June, na mag-start ng church. Kasama po ako. Kasi ako po yung principal noong Action, yung Bible School. Kaya hatak-hatak ko po yung mga Bible School student. Nagbabahay-bahay kami doon sa NSB. At doon po nagpasimula. Sa akin pagkaalam, nagbibilang po ako, Pastor June. Doon po, patama po. Aning na lugar na po inyong napuntahan. Sama po kayo. At maniniwala po ako
na yung biyaya ng Diyos ay walang limitasyon. I believe, sabi nga, maniwala po kayo na mayroong gagawin po ang Lord. Bibigyan po kayo ng lugar na ito inyo, tatayo po kayo ng church na hindi na kinakailangan umupa. Naniniwala po kayo? Yung pong faith in Christ, nagsimula po yan sa isang bukiting. Ang alam niyo po, yung pool po ay mga sa hita-hit na mga supot na asukal, supot ng bigas. At naroon po yung mga dahon ng niyog. Nag-graduate po at pinawag po Church on Wheels. Kasi po, kinakailangan po na mayroong bubuksan niyo po yung church na itataas niyo po yung mga wings, yung mga naging shielding mga walls. At pag sinara po yan para po bumigan, doon po nagsimula po siya. Small beginning. Kaya naniniwala po kung mayroon pong beginning pa natin. Hindi po ang Diyos wala po shortcut sa Panginoon. No shortcut from God. We have to start from the small beginning. Kaya, yung pong biyaya ng Diyos, huwag mo natin dinitahin. Actually po, marami gustong gawin ng Lord. At ang problema tayo po, nililimitahan natin yung pwedeng gawin ng Diyos. At naniniwala po ako na yung simulang maliit na inyong ginawa, palalakihin at palalawakin pa yan ng Diyos! Amen! Balik na po ako sa pati. Living proofs. Ibigay po. Living proofs of God's amazing grace. Number 1 po. We are forgiven. Tayo po ay pinatawad. Bakit? Makikisip na, bakit pinatawad? Ano ba yung ginawa ko? Sabi po sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang sabi po doon sa 6:23, sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ibig sabihin po, meron po tayong babayaran dahil tayo makasalanan. Because of the grace of God, we are forgiven. Sino mo naniniwala na kayo po'y pinatawad ng Diyos sa buhay niya? Amen! Ang sabi po doon sa Acts chapter 3 verse 19, sabi po roon, repent and ask forgiveness, and the Lord will wipe out all our sin. Dahil para patawarin ka ng Diyos, kinakailangan aminin mo na nagkasala. Pag inamin mo na ikaw ay nagkakasala, kinakailangan pagsisihan mo bago ikaw ay patawarin ng Panginoon. Without repentance, there is no forgiveness. Dinig mo, without repentance, there is no forgiveness. Tayo po ay tinatawad ng Diyos. Yung kapatawaran niya po, biyaya po yan ng Diyos. Kaya tayo po ay pinagkalooban niya ng biyaya para tayo ay patawarin sa lahat ng ating kasalanan. Sabi po sa John 1:9, we confess our sin. He is just and faithful to forgive us from all our sin. Pag wala po yung repent, sabi siya original, yung confess daw kasama po yung repent. Kaya, one of the proof, living proof,
that God's amazing grace is for us. We are forgiven. Tayo pinatawad ng Diyos na dapat po lahat po tayo impyerno. Pero dahil po doon sa biyaya ng Diyos na kapatawaran, tayo po ay naligtas. At yung number 2 po mabilis, we are saved. Tayo po ay naligtas. Sabi verse po, for by grace through our faith, or by grace we are saved through our faith, not from ourselves, but it is a gift of God. Kaya sabi nga po, we are saved through our faith, but by grace. Huwag mo natin kakalimutan. Dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay, ano po? Tayo ay naligtas. Konting insight po. Ang kaligtasan po ba ay nawawala o hindi? Okay. Maaaring sabihin nyo, hindi o pareho po tama yun. Bakit po hindi? Ang kaligtasan po nagpapatuloy. Sabi niya, whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang kaligtasan po hindi nawawala. Pero, pakinggan niyo po, pero ang nagwawala po yung tao. Nawawala po yan. Dahil, ang Diyos ko sabi ko kanina, there is no shortcut. Hindi po pag ikaw ay naligtas, langit na kaya. O pag ikaw ay naligtas, langit na. We have to undergo process. Kailangan dumaan po tayo sa proseso ng Diyos. Tignan niyo po, hindi po tayo basta na lang sabi ka small beginning. Magsisimula po tayo. Hindi ka pwedeng dumating sa grade 5 kung hindi ka dapat sa grade 4. So, meron pong beginning at meron pong step, may mga level na ating po mga kadaanan. Sabi nga po, yung magpatuloy, manatili, magtiis, magtatag hanggang wakas, yun lamang po ang maligtas. So, kinakailangan po magpapatuloy tayo! Magpapatuloy tayo! Yes! Yun lamang po, mahina po sa Biblia. Sabi po sa Matthew 28:30. Merong process po tayong nagal. Kaya merong mga race nga, sabi nga, yung makatapos ng pag-uwi niyo lamang po, alam nga, abot ng finish line, yun lamang po maligtas. There's a big issue ito. Meron po isang pastor ng mega church. Siya po ay Baptist pastor ng Southern California. Mega church, yun po. Marami po silang yun. Siya po ay author ng libro. Siya'y nangangaral, nag-revival, at kung saan-saan po nakakapunta. Pero after preaching one Sunday, he committed suicide. Nagbanil sa kanyang sarili. Na kung hindi naman po masama dahil ito po ay public knowledge naman. Siya po ay si Jared C. Wilson. He shot himself. Nagpakamatay po. Ano? Siya ba ay ligtas? Ngayon po pinagpatihan. Wala naman daw sa Bible yung sin ay sin yung kung mag-commit ba ng suicide. Eh yun nga yung pinipili ka yung rapture, wala sa Bible yun. Pero nasa Bible po, thou shall not kill. Mas grabe nga ang yung nag-commit ng suicide. Yung sarili mo, pinatay mo. At wala akong pwedeng kumuha ng ating
ay maliban po sa Diyos. Maliban po sa Kanya. So, yung katanungan. So, ibig sabihin po, hindi po yung nakaraan. Yung kasalukuyan po ang tinitingnan ng Diyos. Hindi pwede namin sabihin, dahil bang ginawa niya. Hindi mo nakakalimutan ng Diyos. Hindi mo nakakalimutan patuloy tayo para makamit natin yung gantimpalan. Kasi nilalaro para sa akin. Kaya kinakailangan po tayo ay magpatuloy. Kaya tingnan niyo po yun sa John chapter 15. Anong sabi ron? Si Jesus ang puno. Tayo ay ang tayo ay ang sanga. Hindi yung tanga. Tayo po ay mga sanga. Pag naiwalay po sa Kanya, sa puno, ito ay malalaglag, matutuyo, at itatapon sa apoy. Na ibig sabihin, pag nawala po yung kaugnayan natin doon sa puno sa ating Panginoon Jesus, ganun po mangyayari sa atin. Kaya kailangan parati po tayo nakakabit, connected with the tree. Doon po sa puno, doon sa vine ng ating Panginoon Jesus. Hindi po pwede mo na mahiwalay tayo sa Kanya. Pag wala ang Panginoon sa atin, wala akong tayo magagawa. Without Him, we are nothing. Kaya ayun po, sabi ka, we are saved. Pero yung salvation po, ito po ay kinakailangan po magpapatuloy. Alam po natin magpapatuloy, kaya magpapatuloy tayo. Malapit na po, dumating ang Panginoon, huwag po tayo magpupit. We are now in the finish line. Huwag na po tayo magpupit. Sabi nga po, yun lamang nagpapatuloy, nagtitiis hanggang wakas. Yun lamang po ang magiging saved. We are saved. Biyaya po ng Diyos ang kaligtasan. Kaya po tayo naligtas, dinayaran ng Diyos yung lahat po ng ating mga utang na kasalanan. He paid it full. Bayad na po lahat yan. Kaya kinakailangan lang po yung wag natin po sayangin yung po binayad ng Diyos sa kanyang buhay na ating Panginoon. Pangatlo po, we are given relationship to Him. Tayo ay binigyan ng relasyon sa Kanya. Dati po, kaaway po tayo ng Diyos. Dati po ay alipin tayo ng kasalanan. Pero tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesus bilang Diyos, bilang tagapagligtas. Alam sabi po doon sa John 1:12, ang lahat ng makipagkaisa sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging, maging anak ng Diyos. We are given the opportunity and privilege to be the children of God. Sabihin mo siya katabi mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ni Panin. Hindi ka anak ni Panin. Anak tayo ng Diyos. Yung po yung deklarasyon niya po. Pero yung pag-iiyak na kinakailangan po. Alam mo po natin, hindi lang alam sa pamilya. Kinakailangan mo po, maging mabusta. Huwag tayong maging swail na anak. Kinakailangan magpatuloy po yung ating kapunayan sa ating mga magulang. Pagaman sa Amerika po, pagdating ng 18 years old, independent ka na. Sa atin po, hindi po pwede. Sa atin nga po, meron ng mga apo, kapisyon pa ng kanyang mga magulang. So, mahalaga po, parati po tayo nakaugnay sa Panginoon. We are related to Him. We are son and daughter of God. We have all the opportunity. We have all the privilege. That is great! Yung po ay biyaya. Yung po ay biyaya na ibigay mo sa akin. Pangapat, umabang sir. Okay po, pangapat po. We are changed
tayo po ay tinago para magkaroon ng bagong buhay. Ito sabi po ni transform. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, ano sabi po doon? Tayo po ay bago ng pero ang lahat ay naging bago. Na hindi yung ibig sabihin nun, pag ikaw yung tumanggap sa Panginoon, tama po. Merong pagbabago na nangyayari po sa iyo. Everything became new. Pero, meron po tayong dapat gawin. Sabi na po, faith without work is dead. Bagamat through our faith, kinakailangan po, ngayon po, kinakailangan po naman yung ating po pananampalataya ay nagtatrabaho. Kinakailangan po, sabi nga po, para tayo po yung manatili yung pagbabago. Kasi one of the initial physical evidence of your sin, there will be change in our life. Bagamat tayo po yung nagkakasala, pag-iyon niyo po, sino po rin kayo yung nagkakasala magsabi ng amay? Alam mo, dahil pag kayo kumapensin, numaling kayo. Sabi ko na dito yun. Kung sabihin mo na hindi ka nagkakasala, ikaw ay sinungaling. Pero paano po natin may bibigyan? Ito po, pakinggan niyo po. Bagamat tayo po ay nagkakasala, pero hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan. Marami na kakaiba nun. Bagamat tayo nagkakasala, hindi pa tayo nabubuhay, hindi tayo nabubuhay sa kasalanan. Yung perfection natin dating yung pag tayo po'y rapture na natin. Ito po'y biyaya ng na para po tayo magpatuloy. Sabi po sa 2 Corinthians 3:19, tayo'y dinabago ng Diyos araw-araw sa kalwalatian tungo sa kalwalatian. Pakinggan niyo po ulit. Tayo po'y binabago ng Diyos. Yun po yung pinaka-meaning po ng verse na yun. Baka maaari sabihin, hindi naman yun word for word. Pero yun po yung sabihin. Tayo po'y binabago ng Diyos araw-araw sa kalwalatian. Tungo sa kalwalatian. Ito sabihin yung buhay natin. Nag-level up. Hindi nag-level up. Kaya sabi nga, merong beginning palagi. Pero yung beginning dapat po merong ending. Maraming po nagsisimula, pero hindi po nagtatapos. Parang ganito po yan. Nung ikaw po ay grade 10, nagpatuloy ka, ginawa mo yung requirement, so naging grade 11 ka. So nung grade 11 ka, ginawa mo lahat, nakapasa ka, mapasok pa, sabi nga po ay nakakasagot ka. Kaya naging magkaroon ng 11 ano po. So nung grade 12 ka na, nung kalagitnaan nung semester o nung pasukan, hindi ka na pumapasok. Hindi ka na pumapasok. Pumasok ka man, huli pa. Pumasok ka man ay huli pa. So, sabi nga, hindi ka po kumukuha ng examen. Makakapasa ka ba? Hindi po. Sagot, makakapasa ka ba? Hindi po. Yung po yung kinakailangan mo ng yung changes natin, yung transportation na kailangan po nagpapatuloy ng binabago tayo araw-araw tungo sa kalwalatian. Mga kapatid, kailangan po natin ito. Ang kailangan mo yung makinig sa iyo na babago ang iyong buhay. Sabi nga, hindi po yung sumasama pa kaysa dati. Ito na po namin pag ikaw yung nag-backslide, yung buhay mo ay sasama pa kaysa dati. Kaya meron ko yung word na backslide. Yan yung backslide po. Sabi ko, pasaray ba, na kapag ikaw po ay
tumanggap sa ating Panginoon, tinatakan ka na rin. Pag-aari na rin. Oo at hindi. Oo, dahil po ito. Bakit hindi? So, sa sinasabi po sa John, John chapter 10, verse 8, 7 and 8. Ang pinansin na nila 8, Kevin sabi, yun lamang kung sumusunod sa Panginoon. Yun lamang po ang pag-aari ng Diyos. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, pag-aari ka ng Diyos. Dahil sinusunod mo siya. Pero pag hindi mo sa sinusunod, you are no longer be part of God. Kaya maging sa pamilya, ganun. Maliban lang na ikaw po'y magsisi doon sa iyong ginagawa, mayroong pagbabago patuloy na nagkakaroon. Kinakailangan naman po talaga yung pagbabago po na papatuloy. Sabi nga, we are being changed day by day from glory to glory. Kaya una po, we are forgiven, we are saved, we have relationship to Him, we are changed to a new life. Bagong buhay na. Mayroong pagbabagong nagaganap araw-araw sa ating buhay. Hindi po dapat yung buhay natin ay yung po, okay na, ganito lang talaga ako. Hindi po. Nakailangan po, meron pong nangyayari pagbabago sa atin. Kaya marami po mga bagay na nagaganap po sa atin. Lalo po ngayon, matindi po ang ginagawa ng kaaway po para tayo po ay mapigil, para po tayo hindi magpatuloy. Alam mo, sabi ko sa Matthew 24, sabi po ron, marami ang magagaya. Posible pati ang hinirang. Kaya pag sinabing madagaya, hindi pwedeng dayain ng kaaway yung sa kanya. Ang dadayain niya, sino po? Tayo po yung mga mananampalataya. Na kapag tayo yung nadaya, alam mo natin na yung mga itinuturo na hindi palso at hindi ayon, hindi po ayon sa kasulatan, mapapahamak lahat. Sa kanila po nangyari pag po. Tayo, mga Kristiyano, sino po mga Kristiyano ito? Sabi namin. Amen! Ganyan po. Ang mga Kristiyano po, sinusunod natin kung ano ang itinuturo ng Biblia. Sinusunod niyo po ba ang turo ng Biblia? Amen! Pero ito yung problema. Yung mga nadaya, ganito po kanya ginagawa. Pinasusunod nila ang Biblia ayon doon sa kanilang katuruan. Gumagamit nga po sila ng verse sa Bible. Sina Satan gumamit po ng verse sa Bible. Na ito ay ginagawa nilang suporta doon sa kanilang paniniwala, doon sa kanilang hindi biblical na mga katuruan. Ulitin ko po, tayo po ay sumusunod kung ano ang itinuturo ng Biblia. Maliwanag po ba? Pero marami rin po pinasusunod nila ang Biblia, ang salita ng Diyos, doon sa kanilang katuruan. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Tama po ba yun? Pinasusunod nila yung kanilang katuruan doon sa turo sa Biblia. Ganun po maraming nagaganap ngayon. Nag-take out verses in the Bible to support their belief, to support their teaching. Na dapat po, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung po ang ating pong sinunod. No more, no less. Kaya mga kapatid, maraming panglayan ng nangyayari. At sabi nga, posible maging ang mga hinila. Kung
Kung hindi napapansin, kayo po ay malabasan. Meron na po tayo mga inigilalang mga ngalan na lihis na po ang turo kung ano yung sinasabi. Nagdali na po. Na yung pong mga iwan, na baka sila yung mga ngalan, marami silang dinadala sa impyerno. Marami po silang dinala sa impyerno. Mga nangamatay na dala yung turong mali. Paano? Yung bang nagturo ng mali, yung nagturo na hindi totoo, pupunta ba yun sa langit? Hindi po. Marami siyang dinala sa impyerno. Kaya, maraming madalaya. So, in short, kinakailangan po talaga po na yung life natin ay magpatuloy po. Huwag po tayong pataya sa turo ng mundo. Huwag po tayong pataya sa gawa ng mundo. Ang dami yung nangyayari ngayon. Ang daming korupsyon. Hindi natin alam kung ano yung totoo, kung ano yung hindi. Marami pong mga paghihirap na nagagawa ngayon. Pero sabi nga po, hindi po tayo pinili. Magpapatuloy tayo. Dahil ang biyaya ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos ay sapat. My grace is sufficient for all of us. His power, He has power over all our weaknesses sa ating mga kailangan. Panghuli po, we are, sabi nga po, we are given everlasting or eternal life. Tayo ay binigyan ng Diyos, biyaya niya po na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yan. John 3:16. For God so loved the world, gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Buhay na walang hanggan. Ang tao po, pag namatay, hindi po siya umalis at hindi po tapos ang lahat. Siya po ay umuwi doon sa lugar na kanyang titirhan. Alam niyo ba, pwedeng magkaroon pa ng citizenship? Una po, sino po rito ang Filipino citizen? Sabi namin. Sino po rito ang senior citizen? Magsabi namin. Yung senior lang po ako sa kanila. Sino po rito ang senior citizen? Magsabi namin. Okay. So, you are citizen of the Philippines. You are senior citizen. Yung pangatlo po, pag ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, you will have an everlasting life, eternal life. You will be citizen of heaven. Kaya tatlo po, citizen of heaven. Filipino citizen, senior citizen, citizen of heaven. Ako po, yung po yung minimiti. Pagkat ilang araw, I will be citizen of heaven. Everlasting life. Kaya sabi po ni Haring David, doon po sa Psalm 20:6, surely goodness and mercy shall follow me in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tinitiyak po na yung biyaya kahabagan ng Diyos ay susunod sa akin sa araw-araw na aking buhay. Ngunit ako ay tahan doon sa aking tahanan magpawalang hanggang eternal. So yung pahuli po, we are given everlasting life. Buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, yun lamang po na gusto kong maikling, huwag niyo po makalimutan. The living proof of God's amazing grace, number 1. Ano po yung number 1? We are forgiven. Number 2? We are saved.
Okay, number 3. Number 4. We are changed. We are changed. Tayo po ay binago. At yung panghuli po, we are given eternal or everlasting life. In conclusion, let us all remember this. Na siya po kailanman hindi tayo iiwan. Hindi po tayo pababayaan. Hindi po siya nagbago. Siya pa rin noon. Siya pa rin ngayon. Siya pa rin magpakailanman. Ang sabi po doon sa Matthew 28:20, yung lahat lang ng sumusunod sa akin, ako'y sa kanila hanggang sa kadululuhan. So, ibig sabihin, inaalala tayo sumunod. Ibig sabihin, kailangan magpatuloy. Mga kapatid, huwag na tayo magpawansin ka. Magtuwa na po tayo. God, si Jesus will be coming soon. Lahat po ng mga tanda na nasulat sa Biblia, ito po ay nangyari na. Hanggang hindi nagpapangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, hindi po siya lalabas. Pero listen, yung power po ng media, ito po ay nakakaabot sa lahat. Kaya sabi na po, wala na akong kasasabi, hindi ko narinig ang salita ng Diyos. Ang problema po, hindi tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya anytime na the clouds will part, and the angel will say, here comes Jesus. Malapit na malapit ka po. Amen. Ang ating Panginoon. Amen. Lahat po ito ay grace, biyaya po ng Diyos sa atin. Kaya yung pananampalataya natin ay kinakailangan po magpatuloy. Sabi nga po, yung anong tagal po ng P? Anong tagal po ng P? Ano po yung apat na letra doon sa pananampalataya? Kaya itaya na natin lahat sa Panginoon. Sa sugat, itaya mo, talo ka. Pero kay Lord, pag itaya natin sa Kanya lahat, panalo tayo! Because the grace of God is sufficient for all of us. In our weaknesses, He give us power. Ang bago po, marami na po weakness, physical weakness. Pero by the grace of God, ito po, nakakatayo po. At pinapagkatapos po, hindi ko alam kung alam nyo, one of the greatest song of time, yung kanta po, Amazing Grace. Ito po yung awit na noon ba na awit. Kaya awit din natin po. Kaya yung lahat po na nais na magpatuloy at maranasan pa yung pong grace, yung biyaya ng Panginoon, tumayo po! Let us stand as we sing this song. Taas po natin na inaabot natin yung amazing grace ng ating Panginoon. This song, alitin po natin ito, hindi lang mula sa ating bibig, mula sa ating isip, sa ating puso. That this grace is amazing for all of us here now. Hindi po, praise the worship team, to start and lead the singing of Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like
makapangyarihan sa lahat. Lord, kami po'y naniniwala, Panginoon, na hindi ka pa po tapos, Panginoon, maging sa amin at maging kay Pastor Joel. Hallelujah. Alam ko po, Panginoon, hallelujah, marami pa, Panginoon, gustong gawin, ang mga aming panalangin, Panginoon, ay patuloy na kalakasan ng gagaling. Ang protection mo, Panginoon, ang Panginoon, ang biyaya kapag mo, Panginoon, hallelujah, patuloy, Lord, hallelujah, nasan sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo, Panginoon, hallelujah, yung gabay ng Banal na Espiritu, ang patuloy, Lord, na maranasan niya, Panginoon, sa lahat po ng kanyang gagawin. Pagpalain mo po si Pastor Joel, hallelujah, pagpalain mo po ang ministry, pagpalain mo po, Panginoon, ang kanyang po mga nais pa, Panginoon, hallelujah, upang, Lord, sa ikalulugod mo, Panginoon, at sa patuloy, Lord, na mabigyan ka ng papuri, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, pagpapala ang aming pong nais sa kanyang buhay, hallelujah, sa pupunta kanyang sambayan, Panginoon, patuloy, Lord, kalakasan din bisig mo, Panginoon, hallelujah, ang aming po, Panginoon, panalangin para po sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, hallelujah, pagpalain niyo po, Panginoon, hallelujah, ang manong ganda ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyo pong papuri, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Okay po, tayo na natin pagsamba. Hallelujah. Maraming Diyos, salamat po, Lord, sa salita mo, Panginoon. Hallelujah, na patuloy po, O Diyos, na aming pong narinig, Panginoon, that we, as the children of God, Lord, ay patuloy, Lord, na maranasan po namin, hallelujah, ang saganang habag po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, kami po ay nagkukulang, kami po, Panginoon, ay nagkakasala, pero Lord, yung kahabagan mo, yung biyaya mo, hallelujah, kami po ay isang living fruit, Lord God, ng kabutihan at biyaya mo sa bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, na magtingning, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa bawat isa, Panginoon, sa aming pong mga nakakasalamuhan, ang mga kakilala, Panginoon, sa aming katrabaho, kapitbahay, pamilya, Panginoon, Lord, hayaan mo yung bawat buhay po namin sa umagang ito ay maging tunay na patotoo. Hallelujah, ng biyaya at habag mo sa bawat isa, Panginoon. Pakita po sa buhay namin, Panginoon, yung kahabagan mo, Lord God. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po kami lahat. At hayaan niyo, Panginoon, yung mga salita mo na narinig namin, na Lord, may tago po sa pinakamainam na parte po ng aming puso, Panginoon. At Lord God, ganun ipagpalain mo pa muli, Panginoon, Pastor Joel, at kanya pong kasama, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri, kadakilan, pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yung